Sa kabila ng mga issue sa katiwalian, lalo na po sa mga flood control project, tiwala pa rin ang mga Japanese investor sa gobyerno ng Pilipinas, ayon po yan sa Finance Department. Nakatutok si Nico Wahe. Magandang takbo ng ekonomiyang ibinida ni Finance Secretary Ralph Recto sa Philippine Economic Briefing sa Osaka, Japan. 5.9% aniyang inilago ng kita sa mga produkto at serbisyo ng bansa o GDP. This is almost double the global growth rate. Our people's lives are improving. The poverty rate is declining. Inflation has gone down. Ipinanghikayat niya ito para patuloy na mamuhunan ng mga Hapon sa Pilipinas. At sa kabila ng mga kontrobersya kaugnay sa korupsyon, lalo sa gitna ng mga anomalya sa flood control projects, sabi ni Recto, tiwala pa rin ng Japanese investors sa gobyerno ng Pilipinas. Sa katunayan, inaasahan na, ang kinausap natin dito karamihan may mga investment na sa Pilipinas at marami sa kanila magdadagdag ng investment sa Pilipinas. Gaano sila? So alam na nila yung negosyo sa ating bansa. Mga mag-i-invest sa infrastruktura, renewable energy, digital economy at manufacturing ang ilan sa mga nililigawan ng Pilipinas dito sa Osaka. Pinadali na rin ang pag-i-invest sa Pilipinas ayon naman kay Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan. We have addressed many of their concerns already, like those that have to do with taxes, like their refunds from their entitlement of tax deductions. But they obviously need a more coordinated response from us. And we assured them that the government will take a whole-of-government approach to address their concerns. Ang briefing sa Osaka ay pakikiisa rin sa World Expo 2025, kung saan kabilang sa dinaragsa ang Philippine Pavilion. Umaasa ang bansa na lalo nitong mapauunlad ang turismo sa Pilipinas na ipinagmamalaking isa sa economy driver ng bansa. Ayon sa Department of Tourism, 8.9% ng GDP o 3.6 trillion pesos ang naging kontribusyon nito sa ekonomiya noong 2024. 560 billion pesos din ang naging investments mula sa public at private sector. Sa mga numerong inilatag, indikasyon daw yan na ang Pilipinas handa sa mga malalaking negosyong mamumuhunan sa bansa. At ayon kay Secretary Ralph Recto, sakali mang mamuhunan ng mga Japanese investors sa atin, nasa right time, right partners at right opportunities daw sila na kumita. Mula rito sa Osaka, Japan, para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, nakatutok 24 oras.